Biyag ni Lamang. Sa lambak na nalbuan sa baybayin ng ilog na Gilian sa La Union ay may nakatirang mag-asawa na nagngangalang Don Juan at Namongan. Nang malapit na magsilang ng sanggol si Namongan, nilusob ng tribong Igorot ang nayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Si Don Juan ay sobrang nagalit dahil doon nilusob niya ang mga Igorot upang ipaghiganti ang kanyang mga tauhan. Sa kasamaang palad, si Don Juan ay hindi na nakabalik pa. Ang naging balita, siya ay pinugutan ng ulo ng mga Igorot. Samantala, isinilang ni Namongan ang kanilang anak. Ang sanggol ay nagsasalita agad, at ang sanggol na ang pumili ng kanyang pangalan, pinangalanan niya ang kanyang sarili na si Lamang. Nang malaman ni Lamang ang masakit na nangyari sa kanyang ama, sumumpa siyang ipaghihiganti niya ito. Sa gulang na 9 na buwan pa lamang, ay malakas, matipuno at malaking lalaki na siya. Kahit na ayaw mong payagan si Lamang ng kanyang inang hanapin ang bangkay ng ama nito, si Lamang ay nagpumilit pa rin na makaalis. Kasama ni Lamang sa pagtungo sa lupain ng mga Igorot ang isang mahiwagang tandang, ang tangabaran at ang mahiwagang aso. Sa tulong ng kanyang talisman ay madali niyang nalakbay ang mga kabundukan at kaparangan. Sa sobrang pagod ni Lamang, siya ay nagpahinga muna at nakatulog. Napanaginipan niya na ang mga Igorot na pumatay sa kanyang ama ay nasisipagsayaw habang iniikot-ikutan ang pugot na ulo ng kanyang ama. Nagpatuloy si Lamang sa paglalakbay at narating ang puok ng mga Igorot. Nakita niya ang ulo ng kanyang ama na si Don Juan na nasa sarukang, isang haliging kawayan. Hinamon ni Lamang ang mga Igorot, ngunit pinauwi ng mga Igorot si Lamang upang huwag siyang matulad sa ginawa nila sa kanyang ama. Hindi sumunod si Lamang sa sinabi ng mga Igorot. Sumigaw ng sobrang lakas si Lamang at nayanig ang mga kabundukan. Ang tinig niyang naghahamon ay narinig ng marami, kaya't dumating ang maraming Igorot at pinaulanan si Lamang ng kanilang mga sibat. Kahit sobrang dami na ng sibat na tumama kay Lamang, hindi man lamang ito nasugatan. Nang maubusan ng sibat ang mga Igorot, si Lamang naman ang kumilos. Hinugot niya ang mahaba niyang itak at si Lamang ay para lamang tumatabas ng puno ng saging na pinagpapatay ang mga kalaban. Pagkatapos nito, umuwi si Lamang sa Nalboan. Naligo siya sa ilog Amburayan sa tulong ng mga dalagan ng tribo. Sa sobrang dungis na nanggaling kay Lamang, namatay ang mga isda sa ilog Amburayan at nagsiahon ang mga igat at alimasag sa pampang. Matapos mamahinga, ay gumayak na si Lamang patungo sa kalunutian upang manligaw sa isang dilag na nagangalang si Ines Canoyan. Kasama ni Lamang ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Sa daan patungo sa kalunutian ay nakalaban niya ang isang higanteng si Sumarang. Pinahipan ni Lamang sa hangin si Sumarang at ito ay napadpad sa ikapitong bundok. Sa tahanan ni Ines ay maraming tao, ngunit hindi nila napansin si Lamang. Tumahol ang mahiwagang aso ni Lamang, nabuwal ang bahay. Tumilaok ang mahiwagang tandang, muling tumayo ang bahay at napansin na nila si Lamang. Ipinagtapat ng tandang at aso ang kanilang layunin. Nais pakasalan ni Lamang si Ines. Hindi naman tumutol ang magulang ni Ines kung magbibigay lamang si Lamang ng panhik o bigay kaya na kapantay ng kayamanan ni Ines. Nagpadala si Lamang ng 2 barkong puno ng ginto at nasiyahan ang magulang ni Ines.
Si Ines at si Lamang ay kinasal ng marangya at maringal sa simbahan. Pagkatapos ng kasalan, bilang pagtupad sa kaugalian ng mga tao sa kalanutian, kailangang manghuli si Lamang ng isdang rarang. Nakikinikinita ni Lamang na may mangyayaring masama sa kanya, na siya raw ay makakain ng pating na berkahan. Ipinagbili ni Lamang ang dapat gawin sakaling mangyari ito. Si Lamang ay sumisid na sa dagat at ang masamang kutob ni Lamang ay nagkatotoo. Siya ay nakain ng berkahan. Sinunod naman ni Ines ang bilin ni Lamang sa kanya. Ipinasisid niya ang mga buto ni Lamang, tinipon ito at tinakpan ng saya ni Ines. Inikot-ikutan ng mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Tumilok ang tandang at tumahol ang aso. Walang ano-ano'y kumilos ang mga butong may takip na saya ni Ines. Bumangon si Lamang na parang bagong gising lamang mula sa mahimbing na pagkakatulog. Nagyakapan si Lamang at si Ines. Kanilang niyakap din ang aso at tandang at sila ay namuhay ng mapayapa at masaya ng mahabang panahon.